Pumunta naman na ang ating bida sa huling apostle na natitira at tinignan lang ito ng masama. Makikita natin na nanghihingi ito ng tulong sa constellation na Ruin Harvest ng Cow para bigyan ulit siya ng blessing at handa daw siyang ibigay kahit ang sarili niyang buhay para doon. Dahil hindi siya pinansin nito ay lalo lang nagalit ang babae at sinabing mali ang lahat ng nangyayari. Bigla namang tumalon papunta sa kanya ang ating bida at inatake si Sylvia para mapatahimik ito. Napansin nito na ginamit ulit ni Kim ang kapangyarihan ni Petey at namilipit na naman ito sa sakit. Pinaliwanag nila kay Sylvia na nawala na ang posisyon niya sa mundong iyon at kung umalis man siya ay makikilala na lang siya bilang isang apostle ng constellation. Tanutok sa kanya ng King of Death ang kanyang espada at sinabing kung gusto niyang maging isang apostle ay hahayaan daw niya ito at paalisin na lang sa mundong iyon. Pero, kung meron pa daw siyang natitirang amor sa mundong iyon ay alisin na daw niya ang blessing ng constellation sa kanya. Tinanong naman siya ni Sylvia kung bakit naman niya iyon gagawin at sinabi ni Kim na kailangang mamatay ng apostle sa espada ng King of Death. Pinaliwanag nito na meron siyang kapangyarihang buhayin ang kanyang mga pinatay at ibigay sa kanila ang kanilang itsura at mga alaala. Kung gugustuhin daw ng babae ay pwede siya nitong buhayin ulit at ilagay sa mundong iyon para mamuhay ulit bilang totoong Golden Cup. Ang nag-iisang kondisyon lang daw niya ay hindi siya pwedeng maging masama sa harap ng Silver Lily kahit na kailangan. Tinanong naman siya ni Sylvia kung bakit niya iyon ginagawa at sinabi sa kanya ng ating bida na kailangan daw ng lahat ng tao nang magbibigay sa kanila ng isa pang pagkakataon. Tinanong pa nito kung paano daw siya magtitiwala kay Kim at paano siya makakasigurado na hindi lang siya nito bubuhayin para gawing isang alipin. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na isipin niyang mabuti kung bakit ang katawan nila ng butler ang napili para mapuntahan ng mga characters sa kanilang mundo. Kaya daw nangyari sa kanya iyon ay dahil sa usapan nila ng constellation at pagbigay sa kanya nito ng kapangyarihan. Hindi daw siya masyadong sigurado sa rason kung bakit ang butler pero dahil naranasan niyang mabuhay sa katauhan nito at sigurado daw si Kim na puro ang pagmamahal nito para sa Golden Cup. Inisip daw siguro ng butler na hindi magiging masaya si Sylvia sa ginawa niyang pagbigay ng kanyang kaluluwa sa isang constellation kaya binigay nito ang kanyang buhay sa isang hindi kilalang constellation para maayos ang ginawang desisyon ng Golden Cup. Hindi naman makapaniwala doon ang babae at bigla siyang tinanong ng ating bida kung alam ba niya ang pangalan ng kanyang butler. Napatigil na lang ito dahil kahit anong gawin niyang isip ay hindi niya maalala kung ano ang pangalan. Sinabi din ni Kim na sa tagal niyang nandoon sa mundong iyon ay walang kahit sino ang tumawag sa butler ng kanyang totoong pangalan. Maaari daw na nawala na talaga ang totoong butler sa mundong iyon at hindi na makakabalik pa. Sinabi ni Kim na ang sa tingin niya ay 3 beses bumalik ang kanilang mundo sa nakaraan. Ang una ay ang ginawa ni Sylvia na panghingi ng kapangyarihan sa isang constellation. Ang pangalawa naman ay ang hiniling ng butler na ibalik ang nakaraan kapalit ng kanyang buhay para sa Golden Cup. Ang pangatlo naman ay ang paggamit ng Silver Lily sa Holy Sword at ang naging umpisa ng walang hanggang 10 araw sa mundong iyon. Sinabi ng ating bida kay Sylvia na sigurado daw siya ng gusto ng butler na magbago ang kanyang amo at binibigay ni Kim sa kanya ang pagkakataon para gawin niya ito. Naiyak na lang ang Golden Cup sa sinabi ni Kim at pinaalam na pumapayag na siyang mamatay sa mga kamay nito at bumalik sa kanyang mundo bilang si Sylvia. Naintindihan naman iyon ng King of Death at pagkatapos niyang patayin ang babae ay pinakita na din sa kanila ng system na natapos na nila ang Floor 25. Makalipas ang ilang sandali ay tinuloy na ni Raviel ang kanilang kasal ni Kim at tinanong sa mga nanunood kung meron ba sa kanila ang pipigil dito. Wala namang nagsalita sa mga nanunood kaya sinabi na ng Silver Lily na simula sa araw na iyon ang mag-asawa na sila ng ating bida. Bigla naman napalingon sa likod ang mag-asawa nung biglang may tumawag ng malakas sa King of Death. Makikita natin na nandoon ang Black Witch at sinabing bakit daw siya nagpakasal nang hindi man lang sinasabi sa kanila. Hindi daw siya papayag sa kasalang iyon dahil si Kim ang representative hunter ng tower. Kailangan daw nilang ipakita ang kanilang kasalan sa buong mundo at kailangan din na sa first floor ng tower ito gawin. Dumating na doon isa-isa ang mga guild leader at habang nakatingin sa kanila ang Silver Lily ay sinabi nito sa kanyang asawa na kailangan siya nitong ipakilala sa lahat. Pagkapasok nila sa loob ay nagbubulungan lang ang dalawa at sinabing hindi lang ibang bansa ang pagitan ng kanilang relasyon dahil abot ito sa ibang mundo. Habang nag-uusap ang lahat ng nandoon ay masayang nakatingin sa kanila ang ating bida dahil maganda ang kinalalabasan nito.
Hinawakan ni Kim ang kamay ni Raviel at sinabi sa kanya na meron pa siyang kailangang ipakilala dito. Tumayo na ang dalawa at sinabi ng Silver Lily sa kanila na mauuna na sila ng kanyang asawa at pag-usapan lang nila doon ang kailangan nilang gawin at mag-report na lang sa kanya sa umaga. Paglabas ng palasyo ay narinig agad nila ang malalakas na bunganga ng mga nandoon. Tatayo sana ang mga ito para batiin ang kanilang Vice Lord pero pinatigil sila ni Kim at sinabing hindi nila iyon kailangan gawin ngayon. Masaya namang nagpasalamat ang mga ito at nag-congrats sa kanilang master sa kanyang kasal. Bigla namang tinawag ni Kim ang Sword Demon at akala ng kanyang mga kasama ay mapapahamak ito dahil sa kanyang ugali. Pinakilala ito ng King of Death kay Raviel at sinabing isa siya sa 4 Demon Lords na pinili mismo ng kanyang master. Tumingin naman sa kanya ang Silver Lily at sinabing halata daw na hindi nanghuhusga ang kanilang master dahil pinili niya ang lalaking iyon kahit na hindi masyadong maganda ang kanyang pananalita at ugali. Pinakilala na din ni Kim sa kanya ang iba pang kasama sa 4 Demon Lords at masaya naman silang binati ni Raviel. Pinakilala din nito sa kanya si Preta at sinabi ang lahat ng nangyari bago niya ito naging tauhan. Pinakilala din nito sa kanya si Shiny at sinabi na ang totoong pangalan nito ay Goddess of Protection at dati itong Constellation. Ang huli niyang pinakilala ay ang Sword Emperor at sinabing kahit hindi niya ito nakikita ay nandun ito sa kanilang harapan. Siya daw ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng espada at ora at kung hindi dahil sa kanya ay hindi natapos ng ating bida ang mundo ng kanyang asawa. Dahil doon ay yumuko sa kanyang harapan ang Silver Lily at sinabing hindi daw pala sila magkikita ni Kim kung hindi dahil sa kanya. Sinabi ng ating bida kay Raviel na iyon ang lahat ng importante para sa kanya at wala na daw siyang natitira pang sikreto. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang Silver Lily at sinabi na gusto daw niyang sumayaw kasama ang kanyang asawa. Masayang nagsayaw ang dalawa at inisip na sa kanila ang isa't isa at kakayanin nila ang kahit na ano habang sila ay magkasama. Makalipas ang ilang linggo ay nag-focus lang daw ang ibang mga hunter para tapusin ang ibang mga floor at kinausap naman ng mga guild leader ang emperor ng mundong iyon. Bandang huli ay nagkasundo na ang lahat sa magiging kalakaran dahil magiging floor 25 na ng tower ang kanilang mundo. Hindi naman kasama sa usapang iyon ang King of Death at ang Silver Lily dahil meron pa silang kailangang gawin. Nakita nila sa isang kama ang Holy Sword na ginamit ni Raviel at ang naging rason ng kanyang curse. Binunot naman agad ng ating bida ang kanyang espada at sinabi kay Shiny na subukan na niyang absorbin ang Holy Sword. Naglabas ng malakas na aura ang espada dahil hindi ito pumayag magpakuha kay Shiny. Lumabas na rin naman si Petey at sinubukan na din itong kumbinsihin ang kanilang kasamang espada. Nagalit naman ito kay Shiny at Petey dahil tinaksil daw nila ang tunay nilang master na si Leafanta Agem. Bigla namang nagsalita ang ating bida at sinabing meron na daw siyang ideya kung bakit pumapatay ng mga constellation ang kanilang dating master. Wala daw pakialam ang mga constellation sa mundo na gusto nilang sakupin kagaya ng ginawa nila sa mundong iyon at gagawin nila ang lahat kahit na madami pa ang mamatay. Sinabi ng ating bida na kahit hindi pumapatay ay ganun din ang ginagawa ng constellation na librarian dahil minamanipula at kinokontrol nito ang napakadaming mundo nang hindi nila alam. Pero, sinabi ni Kim sa mga Holy Sword na meron pa ring mali ang dati nilang master. Pag nawawala daw ang constellation ng isang mundo ay mapapalitan ito ng bago at nagkakaroon ng mas malaki pang problema. Sigurado naman daw ang King of Death na merong mga tamang ginawa si Leafanta Agem at hindi nito sinasabing mali ang lahat ng kanyang desisyon. Pero, siya din ang pumatay ng constellation sa mundo ng kanyang master kaya kumalat ang virus at sobrang dami ang namatay. Seryosong sinabi ng ating bida na dahil nagkamali pa rin ang Constellation Killer ay kailangan niyang managot dito. Medyo naintindihan naman na ng Holy Sword ang sinabi ni Kim at dahil pilit pa rin itong pinipilit nila Shiny at Petey kaya pumayag na din ito sa wakas. Nagpakilala ito sa ating bida at sinabing ang kanyang pangalan ay Prayer at ang kanyang role ay ang makinig sa mga hiling ng mga tao. Sinabi nito na kaya niya pinagkatiwalaan si Leafanta Agem ay hiniling nito na mapatay sana niya ang lahat ng constellation para wala na daw mahirapang mga tao. Tinanong naman nito ang King of Death kung ano ang hiling niya sa kanyang puso. Sinabi nito na hindi siya tatakbo, hindi magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa kanyang harapan, hindi magdahilan kung may ginawang mali at akuin ang kaparusahan nito, at pigilan ang lahat ng masasama hanggang sa kanyang makakaya.
Natuwa naman doon si Prayer at sinabing ang magagawa lang nito para sa ating bida ay tulungan at samahan siya sa kanyang tatahaking landas. Unti-unti na din itong nawala at pumasok na kay Shiny at dahil doon ay lalo pa itong lumakas dahil 3 espada na ang nasa kanya. Napaluhod naman si Kim dahil sa pagod at agad siyang inalalayan ng kanyang asawa. Sinabi nito na tapos na din ang problema nila sa mundong iyon at makakapagpahinga na rin sila sa wakas. Umupo naman ng maayos ang ating bida at sinabi kay Raviel na kailangan na daw niyang pumunta sa susunod na stage ngayon. Sinabi ng Silver Lily na kahit gusto man niyang sumama kay Kim ay marami din siyang kailangang gawin doon sa kanilang empire. Pero, sinabi nito na kung nahihirapan na ang bida ay pwede naman siyang pumunta doon dahil nasa empire lang naman lagi si Raviel at handa siyang tulungan lagi ang kanyang asawa. Nahihiya naman sinabi ni Kim na kung ayos lang daw sa Silver Lily ay gusto niyang magpatayo ng sarili nilang bahay sa pwesto niya sa 20th floor. Pumayag naman agad doon si Raviel at sinabing hindi na daw siya makapaghintay na makapunta doon. Nagtaka naman ng ating bida kung ano ang inabot sa kanya ni Raviel at sinabi nito na iyon ang kanyang panyo na laging ginagamit. Nilagay daw niya doon ang pabangong white lily na naamoy dati sa kanya ni Kim kaya siya na in love. Napansin daw kasi ng Silver Lily na ginagalaw ng ating bida ang kanyang espada pag hindi siya mapakali kaya pag meron daw siyang iniisip ay amuyin lang niya ang panyo at isipin ang kanyang asawa. Hinalikan na nila ang isa't isa at nagpaalam na dahil aalis na doon ang King of Death. Pagkasabi niya ng transfer ay napunta agad siya sa Great Library at nakita niya doon ang seryosong Black Witch. Nakita din niya ang iba pang mga guild leader doon at tinanong kung nasaan ang ibang mga hunter at kung meron ba silang problema. Sinabi naman ng Black Witch na meron siyang sasabihing importante sa ating bida kaya pinaalis niya muna ang mga ito. Umupo naman na si Kim doon at sinabi sa mga leader na sabihin na lang nila kung ano ang gusto nilang sabihin. Bigla namang pumunta sa harapan ng Inquisitor at sinabing masyado na daw matagumpay ang King of Death. Dahil sa mga ginawa ng ating bida sa martial realm ay sobrang daming martial artist daw na galing sa labas ang pumapasok sa kanilang tower at umaabot ito ng libo-libo kada araw. Dinagdag pa nito na umabot ng 113,654 ang kanyang naging impluwensya. Iyon daw ang dami ng tao na pumasok sa tower kahapon lang at dahil ito lahat kay Kim. Pinakita din nila ang ginawang paskil ng mga tao sa labas ng tower at sinabi sa kanya ng Countess na hindi daw sila ang gumawa noon. Pinakita din sa kanya ng Black Witch na nabago na ang listahan ng mga hunters at ang ating bida na ang top 2 kasunod ng Sword Saint. Dahil doon ay tinanong ng mga ito ang King of Death kung handa na ba siyang maging hari ng tower. Hindi pa rin makapaniwala doon ang ating bida kaya tinanong nito kung nagbibiro ba ang kanyang mga kasama. Sinabi naman ng Paladin na seryoso sila pero hindi naman daw siya literal na magiging king ng tower at magiging simbolo lang siya nito para sa labas. Nagulat si Kim nung sinabi nila na kakayanin nila ito ng sama-sama. Kaya daw nilang ipakita sa labas ng tower na kaya nilang gumawa ng mas magandang buhay dito kumpara sa mundong tinalikuran sila. Pwede daw nilang gawin ang hindi pa nagagawa ng kahit na sino sa loob ng tower. Alam daw nila kung ano ang itsura ng sirang lipunan kaya pwede nila itong pigilan sa loob ng tower. Alam din nila kung ano ang tunay na violence kaya pwede nila itong gamitin para sa kanilang kapakanan. Alam din nila kung ano ang pakiramdam ng sobrang hirap kaya gagawin nila ang lahat para hindi ito mangyari doon. Kaya nilang ipakita sa lahat ng tao sa labas ng tower na kaya nilang bumuo ng mas magandang mundo kahit nasa loob sila. Inisip naman ng King of Death na ibang-iba daw ang ugali ng mga guild leader dati nung ang top 1 pa na hunter ay ang Flame Emperor. Pero dahil sa lahat ng mga nangyari ay unti-unti na daw niyang nakikita ang mundo na pinapangarap mabuo ng kanyang master. Sinabi ng ating bida na kakayanin niya itong gawin at sabihin lang daw nila kung ano ang kailangan nila mula sa kanya. Sinabi naman sa kanya ng Black Witch na kailangan lang naman niyang maging totoo sa kanyang sarili at dahan-dahan na lang nila ituturo sa kanya ang politika. May naisip naman bigla si Kim kaya tinawag niya agad ang librarian. Sinabi nito na kukuha na daw sila ng bagong revelation para sa susunod nilang quest. Nung tinanong sa kanya ng Constellation kung ano ang gusto niyang storya ay sinabi nito ang pambatang libro na pinakita sa kanya dati ng Inquisitor. Bigla naman itong napangiti at sinabi na kakaiba daw talaga gumalaw ang tadhana. Binigay na nito sa King of Death ang libro at pinakita na din ang mga detalye ng mundong iyon.
Tinaas naman agad ni Kim ang libro at sinabi sa lahat na iyon daw ang gusto niyang gawin. Napansin naman ng Black Witch na pambatang libro ang pinili ni Kim at wala daw silang makukuhang resources doon na kahit ano. Wala na nga daw silang makukuha doon pero A-rank pa ang hirap nito kaya parang hindi daw ito magandang ideya. Sinabi naman ng ating bida na ang pinipili lang daw nilang mga mundo ay ang may mga mapapala o makukuha sila para sa kanilang mga sarili. Hindi lang daw kayamanan at mga gamit ang importante sa paghanap ng quest dahil ayon sa sinabi ng Inquisitor ay libo-libong tao kada araw ang pumapasok sa loob ng tower. Tinaas nito ang libro at sinabing ang kailangan daw nila ngayon ay isang bandera. Sumang-ayon naman sa kanya ang Inquisitor pero sinabi na ang King of Death na daw ang kanilang bandera na ipapakita sa mga tao. Sinabi ng ating bida na hindi daw uubra iyon dahil kailangan daw nilang lahat magtulong-tulong. Hindi niya kayang hawakan ng media kagaya ng ginagawa ng Black Witch. Hindi din daw niya kayang pasunurin ang mga tao kagaya ng Viper o kaya naman ang paghawak sa pera kagaya ng Countess. Pero, ang kaya daw niya ay Pangako na gagawin niya ang lahat para tumulong at hinding-hindi daw niya sila tataksilin. Tama ang sinabi ng Black Witch na walang makukuhang mga yaman sa loob ng revelation na iyon pero makikita doon ang kanilang sakripisyo. Kung gagawin daw nila at tatapusin ang napakahirap na mundong iyon ng walang kapalit ay makikita ng mga tao sa labas na hindi masama ang kanilang mga intensyon. Kailangan daw nilang ipakita sa buong mundo kung anong klaseng mga tao sila at niyaya na tulungan siya ng mga guild leaders. Hindi naman na nagdalawang isip ang mga hunter at agad nang nilagay ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng kamay ni Kim. Ngumiti ito sa lahat ng nandoon at pinangako na hindi daw niya hahayaang mamatay ang kahit na sino sa kanila sa gagawin nilang quest. Dahil doon ay binanggit na ng librarian ang pangalan ng 6 na pupunta sa mundong Me and Our Scapegoat. Sinabi niya na pagdilat nila ng kanilang mga mata ay nasa kalagitnaan na sila ng katapusan ng mundong iyon at pinag-ingat sila dahil ito daw ang pinakamahirap nilang quest na gagawin. Sinabi ng librarian na A-rank ang kanilang pupuntahan at buhay pa daw ang constellation na nandoon at sila ang ituturing nitong mga kalaban sa kanilang mundo. Bago sila mawala ay sinabi pa ng bata sa King of Death na ang tingin daw sa kanya ng constellation na nandoon ay isang mortal na kaaway.